So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Confidential funds. Ngayon, binawi nyo? Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Uwakbawi pala kayo eh. Pero, sabi po ni Presidente. hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni Hindi po ba? May Hernandez in close fight for governor in 2025, says the survey. Yan bang pinuputok ng butsi mo, Congressman Dan Fernandez, ha? Dito sa video na to, butata itong si Congressman Romeo Acop. Sa mga banat na yan, itong si Atty. Rowena Gonzon. Grabe ho yung naging sugat pala dito sa liig nitong si VP Sara. No? Nakita nyo ho, napakalalim ho nung naging sugat niya dito. Talagang gusto ho talaga siyang gurgurin. Ha? Ngayong mga panahon na to, sa tingin ho natin, yung mga nagbabalak na manggurgur dito kay VP Sara, magdadalawang isip na, ika nga. At bago ho natin umpisahan yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pasadaan ho muna natin ng mabilisan, itong kay Dan Fernandez. Yan ang nga ba sinasabi natin? May pera ka nga, malapit ka kay Tamba, ha? May makinarya ka sa eleksyon. Ang kalaban mo hindi nagsasalita sa media, hindi nag-e-epal, hindi nag-i-English, hindi nag-google. Fernandez in close fight for governor in 2025, says the survey. Yan bang pinuputok ng butsi mo, Congressman Dan Fernandez, ha? Ang problema ho kasi sa inyo, feeling nyo, yung ginagawa nyo dyan sa TWADCOM, dyan sa Committee on Bad Government, makakabuti para doon sa mga tinatarget nyong pwesto sa 2025 election. Siguro, magsilbing aral na ho ito sa mga nag-e-epal dyan sa TWADCOM. Makita nyo naman ho ang nangyari dito kay Dan Fernandez, at kung pupunta ho tayo doon sa lugar nitong si Congressman Ace Barbers, magkatulad na senaryo ho ang nangyayari. Bagsak din ho sa survey yang si Robert Ace Barbers. Kaya naman yung mga gustong sumunod sa yapak nitong mga congressman na to, mag-epal lang kayo para dito kay JJ Suarez, dito kay Ortega, dyan kay Romeo Acop. Nakita ho natin itong si Atrasabante, medyo naglelelo na ho siya kasi nakikita ho nila walang magandang naidudulot ang pag-eepal nila sa mga komite dyan sa House of Representatives sa kanilang mga kandidatura. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating napakagandang VP Sara. Makibalita ho tayo dito kay Attorney Zulaika Lopez at kung anong masasabi nitong si VP dito sa impeachment complaint na to, ha. Nakita ho natin tong video na to dyan sa third floor studio, Your Happy Network Game. Umpisa na ho natin tong mga kababayan, no. Si Yusek Lopez expressed noon na she's scared for her life. So, it will be a relief. Kita nyo ho mga kababayan, ang lalim. Siguro yan ho yung hindi natin alam kasi hindi naman binigay ng detalye nitong si BP. Diba? Pero ang sinabi niya dyan sa peklat na yan, gusto siyang gurgurin. Pero hindi nila nagawa. Ano pa sabi ni BP? Ngayon lang sila makakakita ng kalaban na kagaya ko. For the employees of the Office of the Vice President. And well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho. Except for Yusek Lopez, kasi meron siyang parang 3 weeks na sinabi ng doktor na kailangan niya, meron ata siyang PTSD, post-traumatic stress na disorder. So, hanggang ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin para kaming mga
fugitives, para kaming mga convicts. So ngayon, mayroon silang somewhat peace of mind. Ma'am, si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik na po ba siya sa trabaho? Si Ma'am Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang umuwi sa kanyang inuupahan na condominium unit kasi meron din siya pang takot na bigla siyang hablitin o hilain sa gabi, mga ganun na mga fears. Kasi nga ho naman yung ginawa nila dito sa mga tauhan ng Office of the Vice President, talaga hong nakakatrauma. Mantakin nyo, madaling araw, papasukin kayo sa inyong detention facility, tapos ililipat kayo sa Women's Correction. Sino ba naman ho hindi, di ba, magagalit doon sa mga ganong klaseng galawan nila dyan sa House of Representatives? But nakita na kami sa office, and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Okay. Ma'am, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa aking desisyon or position paper. So, grabe, no? Talagang itong si BP, kantiin nyo na lahat. Wag lang yung pamilya ko, yung mga anak ko, yung tauhan ko. Okay lang ako. Lutuin nyo ako, litsunin nyo ako. Araw-gabi, walang problema sa akin yan. Di ba nga sabi niya, yung narinig natin sa third floor ata yun, magbubuno tayo sa putik, parang ganun yung datingan. Yung parang magbababuyan tayo, walang problema sa akin. Basta wag nyo lang idamay yung mga yung mga trabahante ko, yung mga tauhan ko. Ganun ho prinsipyo ni VP, ibang klase. Nakakabilib talaga ako. Hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kami Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga... Yan ho yung inanunsyo natin dyan sa Davao, dyan, inumpisano yan dyan sa Crocodile Farm. Tapos sa ano naman, sa Cebu naman, doon sa Hoops Court, tahuwa tayo, Hoop Center, nakalimutan mo natin. Pero inanunsyo natin sa PH. Kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong na suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa
buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one O yan. O, para doon sa mga kababayan natin dito sa PH Update. Hindi ko kasi natin madadaan yun sa tawa yung mga pinagagawa sa kanya ng mga congressman. Madami ho talagang sobrang gigil na mga kasama natin dito sa PH Update. Sa mga pinagagawa ho nila dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman ho mga kababayan, palakpakan ho muna natin itong ating napakagandang VP. No? Ibang klase naman yan. Talagang nakakabilib po, nakakabilib. Ito ho, panoorin ho muna natin to. Meron lang hong nag-send sa atin nito. Anak ho ba ito ni Senator Amy Marcos? Naku, grabe naman ho yung pamilya na yan. Talaga ho atang, tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman ho yan. 8 isang po. Total na ibibigay. Congratulations. Ito ho ba yung bumanat kay VP Sara noon? Itong anak nitong si Amy Marcos? Grabe naman yan. Anak ng tao. Isa ko lang po. Oh. Family. Oh. Magandang hapon sa ating world leaders. Oh, tingnan nyo naman yan, oh. Talaga ho atang itong pamilya na to, trademark na ho nila, yung bibig nila, talagang ginaganon-ganon ho nila, no? Oh. Yan lang ho, talagang ebidensya, yung mga siguro, hindi naman ho sa linalahat natin, yung mga nasa norte, yung mga nasa Ilocos, ganyan ho ba yung manarisim nyo ho ba dyan yung anong paganyan-ganyan? Yung mga kababayan nating taga Ilocos, comment nyo ho sa baba kung oo o hindi. Kung sila lang, yung mga mayayaman lang, yung mga oligarko lang sa lugar nyo ang gumaganon, yung mga Marcos lang, yung angkan lang ng mga Marcos, sa pamumuno ng kanilang tito na itong si Marcos Jr. Kung di ho tayo nagkakamali, anak ho yan ni Senator Amy Marcos. Anak ho yan itong si Senator Amy Marcos. Yan din ho ang bumanat kay VP Sara noong nagsalita siya na kukunin ang mga labi nitong si Pulakay at itatapon sa West Philippines. Ito, dito na ho tayo kay dating COA Commissioner, Rowena Guanzon. Ito, bago ho natin panoorin yung kay yung kay Congressman Romeo Acope, pasadahan ho muna natin to para makita nyo ho na yung mga pinagsasabi nitong si Congressman Romeo Acope, puro dispalinghado. Ito si Attorney Rowena Guanzon. Ito masaya kasi now the House of Representatives, dati kandara pa sila. Bigay kay VP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Bawi pala kayo eh. Pero, sabi po ni Presidente, hero ba kayo? Hero? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni Hindi po ba? Malinaw ho yun, Naging hero ba kayo kaya noong binawi nyo yung confidential fund nitong si VP Sara? Hindi siguro. Baka politika lang yan. Paano ho natin hindi nasabing politika? Binawi nyo na nga, binaboy nyo pa yung ali. Pero yung 2 billion na confidential fund nitong si Marcos Jr., hindi nyo ma-question. Yun ang problema natin dyan. Circular yan. Ang problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba, liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw, ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund, 0 sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonny Angara was defending the confidential fund of the president, saying that he is the head of state, merong mga bagay na siya lang nakakaalam at nakakakita. Hindi ko alam kung ano alam niya. Pero... And ma'am, there has been... Natawa na lang itong si Rowena Gonzon. Hindi ko alam kung ano alam niya. Baka alam niya lang Coca-Cola. Pero I am saying that he is the commander-in-chief and he has all of these intel funds of these military agencies at his disposal. Siguro naiinggit siya kay Digong kasi 4.5 billion si Digong no? Last year.
Sabi ni BBM siguro, ba't ako 1.2 billion lang, umaangal kayo? 4.5 na na. But that's the issue, ma'am. Why now? Why is it just being looked at now, shed to light? Is it the sheer amounts, the sheer audacity? Alam niyo kasi, or it's been there for every administration? Grabe ang mga tao ngayon na. Kaya bumagsak yung rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices. 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So in that context na poor ang country natin, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. Ako sa Constitution, there has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Naku. Gusto nila lahat, may confi fund sila kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba? Hold on, I want to take this chance to correct a misconception though. Confidential funds are audited because a lot of people assume that they're unauditable. But they are also audited. Yes, they're audited. So they can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules of liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who gets to check it? The COA auditor. Okay. Yeah. Okay. And in really case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So they can disallow it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o intel fund na disallow? Wala, di ba? But from a Wala. practical perspective, how Wala ho palang ganun. Oh. can we decide on where this money would go? Wouldn't that take That's deliberations from the the House? job. Diba? That's the job of the Congress because Yeah, it holds it's going the to take a purse. whole other It deliberation holds of the purse. Now, where are they Where do withdrawing we it put from it? DP Sara? Where are they withdrawing it from all the civilian? All of a sudden, they have a hallelujah. They found the Holy Grail. They're now zero for civilian agencies, and they'll move it to the Coast Guard and military. All of a sudden, you know, is there politics there involved? I like that. But I want it for the right reasons, Mr. Speaker. For the right reasons. That confidential funds should be stopped once and for all. Because we cannot Across the board, across we the board. cannot afford a single million, a single peso in confidential funds that are most likely going to be in the pockets of public officials. Because, again, there is no transparency, and the regulations for liquidation is very vague. Regulations are vague. So why bother? Let's go to the root of the problem. Why even appropriate confidential funds to civilian agencies when they are not needed? And it's also They're not a just, necessity. these departments that you mentioned, nasa LGU din eh. The Extraordinary House funds. said they didn't. The House, diba, has been accused of having confi funds as well, and they said, no, you don't have confi funds. They're They are called extraordinary extraordinary funds. expenses. Well, please help us understand what extraordinary expenses are. well, I think that's the funds that they use for entertaining, foreign guests, things like that. You look at the extraordinary funds, it's probably going to have a lot of receipts for restaurants. Oh. No, okay. Yes. Not So, security. extraordinary funds. But not security, because security will have its own fund. And in the budget, it should have a line item. Diba? That was the controversy. There was no line item, zero. And then, the House said the VP can have confidential funds because it's in the heading. But then somebody said, no, it has to be in the item. No. But then now they turn around. See, no one na. They binawi nila kay VP Sara ang confidential fund. Siyempre magagalit. Di ba? Siyempre magagalit si Digong sa inyo.
Eto mga kababayan, ngayon dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin ang mga punto de vista nitong si Romeo Acop kahapon na dyan sa Committee on Bad Government. Kaugnay pa rin ho yan doon sa paglalabas ng partial committee report ng nitong komite nitong si Congressman Joel Chua. Ito, pakinggan ho natin to, gang. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga kapwa ko miyembro ng Committee on Good Government and Public Accountability at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano noong ikatatlo ng September 2024 delivered before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Uulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalaang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos. Ito ho, no, meron na ho palang numero. Ito ho si Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Ito naman hong si Pastor Apollo Kibuloy, number 52 sa balota. Yan ho ang dalawa sa mga susuportahan natin dahil yan ho ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Sila ho yung mga kamay na itinaas niya ng mga kandidato na pagka-senador para sa 2025 midterm election. Tuloy ho natin to. Opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA ukol sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa ng pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds
na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds. Talagang nakakabahala. Nakakabahala. Natuklasan. Confidential nga yan eh. Hindi nyo nga alam kung paano nila dinastos eh. Hindi nyo nga alam kung saan nila dinala eh. Ha? Yung mga sinasabi nyo dyan sa Committee on Bad Government, di nga tayo sigurado kung yung iba dyan talagang totoo eh. Yun nga Mary Grace Piatos eh talagang pati yung mga nakarinig dyan sa mga istorya nyo dyan sa Committee on Bad Government. Diskumpiyado na galing man sa COA yung mga ano yun, yung mga dokumento. You know? Ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ayaw mag-take ng oath. Brad, nag-take ng oath itong si VP Sara. 6 na oras o ilang oras siya nakaupo dyan sa komite. Wala mang nagtanong ni isa. Ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd based on the testimonies of Special Disbursing Officers Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fajarda ng DepEd. The money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong 4th quarter of 2022 hanggang 3rd quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 million. Suma total, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in these quarterly checks. The next step. Ginawan pa ho talaga ng drawing eh. Para talagang ma-imagine ng ating mga kababayan na 2 tao merong hawak-hawak na duffel bag. Was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Fajarda, pina-encash po niya ang bawat isa nung 37.5 million checks sa Land Bank DEX branch, cold cash. Nilalagay sa 2 duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong 3 beses na yon, nakilala niya lamang bilang Alan. Matapos mag-encash, dinala niya ang cash sa kanyang opisina sa DepEd. Sabi naman ni SDO Gina Acosta, para sa OVP confidential funds worth 125 million per quarter,
pinapaingkas niya ang bawat cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Kasama niya si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at 2 di mapangalanan driver sa pagpapaingkas ng bawat cheque. 4 na beses, inilalagay raw nila ang 125 million cash sa 4 na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio na mula sa Land Bank ay pumunta na sila sa opisina ni Madam Gina Acosta sa Office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Farda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group, ng isang security officer na nagngangalang Colonel Dennis Nolasco, kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Fajarda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda at isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung papaano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Fajarda. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po, siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay DEPs, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parati na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipt sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Atty. Poa para sa DepEd at para sa OVP ni na Atty. Lopez and Ginoong Ontorio. Sila nag-submit ng acknowledgement receipts sa COA. Isa pong obserbasyon sa mga revelations na ito ng mga SDOs at mga ibang opisyal at dating opisyal ng DepEd at OVP. Tila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd? Grabe naman yan. Sinasadyang linilito, ginugulo, gano'n. Ang nanggugulo lang naman kayo. Paano natin nasabing ginugulo nila? Una sa lahat,
Hindi pa tapos yung pagsisiyasat ng COA sa mga isusumuting dokumento ng OVP. Meron na ho kagad silang findings. O paano yan? Pag nag-contradict yung balita ho natin, di ba, doon sa naging kumalat sa social media nung isang araw, na di umano, meron na daw ilinabas ang COA na findings doon sa disallowance notice dito, notice of disallowance dito kay Vice President Sara Duterte. At di umano, favorable daw yun kay Vice President. Paano ba yan? Kung ako dito sa COA, wag niyo munang ilabas. Dahil baka magpatawag na naman sila. Confidential funds. Kung inyong matatandaan, nung una ay sinabi nilang tanging ang mga SDOs lamang ang may kaalaman sa disbursement ng confidential funds. Ngunit nang magpakita na ang mga SDOs sa committee hearings at tinanong sila, wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential funds. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Kung totoo ang sinabi ni na SDO Acosta at Fajarda, malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang guidelines sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds na tila ginamit lamang sila bilang middlemen o pass-through ng pondo. Nananatiling misteryoso at tago kung saan talaga napunta ang confidential funds. Isang butas sa guidelines na dapat tugunan sa pamamagitan ng batas. Mula sa Davao City na lumaki noong siya ay mayor hanggang sa mas malalaking pondo ng mapas sa kamay niya bilang Vice President at Deputy Secretary, nakakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag-disburse ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. At pagbaliwala sa mga alituntuning ito ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan, lalong-lalo na sa opisina ng pangalawang Pangulo. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. We leave it to the investigative bodies of the government. Yun, huwag niyo paunahan. Kung plunder, huwag niyo muna sabihin. Kung ibibigay niyo naman pala yung desisyon sa mga mag-iimbestiga, huwag niyo muna plunder. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang mga pagpapasikat nitong si Romeo Acop. Nakita niyo naman kung paano siya sinoplak nitong si Atty. Ruen Agbanzon, di ba? Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.